Sa isang banda, nag-alok ang kaharian ng Hector sa imperyo ng Kronos sa bahagi na lupain ng Cairo. Siya si Count Hadid mula sa imperyo ng Kronos. Gayunpaman, sinabi niya na mahirap para sa kanila na tanggapin agad ang inaalok ng kaharian ng Hector sa kanila. Sinabi ni Count Hadid na habang maganda na nakuha nila ang Southern Front, pero wala silang dahilan para sila ay mapasailalim sa galit ng Cairo. Sinabi niya kay Prince Edwin kung kaya nilang mapanatili ang kontrol sa likuran na kampo nang hindi ito bumabagsak sa loob ng isang buwan, tatanggapin nila ang inaalok nila sa kanya. Hindi makapaniwala ang prinsipe ng Hector na sinusubukan pa rin ng imperyo ng Kronos na makakuha ng benepisyo sa ganitong sitwasyon. Tinanong ni Count Hadid kay Prince Edwin kung ano sa tingin niya ang kanyang kondisyon kung okay lang ba sa kanila iyon. Sa loob nagagalit si Prince Edwin pero wala siyang ibang pagpipilian kundi sundin iyon, kaya sumang-ayon na lang siya sa kanilang kondisyon. Iniutos ng prinsipe kay Jackson na kailangan niyang makipag-ugnayan agad sa maharlikang pamilya ng Hector. Dahil kailangan nilang gamitin ang warp gate upang makakuha ng mga karagdagan na sundalo, at kailangan din nilang makakuha ng supply na tutulong sa kanila na magtagal ng isang buwan. Aabutin sila ng hindi bababa sa 3 araw upang maikonekta sila sa warp gate mula sa kaharian ng Hector. Iniisip niya kung makakayanan nila hanggang doon, magagawa nilang mabuhay na tumagal dito sa likod ng kampo. Dahil kailangan niyang ibalik ang pag-asa sa kaharian ng Hector na makuha ang kanilang tagumpay. Sa isang banda, nakarating na din ang pangunahing puwersa ng Cairo sa likuran ng kampo ng Hector. Naiinis ang isang lalaki dahil kung paano nagagawa ng kanilang kaaway na ilagay ang kanilang watawat sa teritoryo ng Cairo. Siya ang commander ng pangunahing puwersa ng Cairo na si Count Fabius, at kabilang din siya sa aristokratikong paksyon. Sa isang banda, nagtayo ang pangunahing puwersa ng Cairo ng isang tent para sila ay makapagplano na atakihin ang Hector. Makikita ang isang matandang lalaki na mula sa pangunahing puwersa na isang executive na si Baron Talas na kabilang sa pro-Kronos faction. At sa kabilang mesa ay isang lalaki na kulay gray ang buhok, siya ang pangunahing puwersa na isa din na executive na si Baron Brahim, siya ay kabilang sa pro-Valhalla faction. Makikita ang tatlong tao na ma-influensya sa Cairo ay nagsama-sama sa isang lamesa upang magplanuhin na atakihin ang puwersa ng Hector. Hindi makapaniwala si Fabius na ang mga bigating tao sa central government ay direktang nakikilahok sa digmaang ito na hindi naman magdadala ng malaking kita sa kanila. Tingin niya na ganun ba kahalaga ang makuha nila ang pabor mula sa ating bida. Sinabi ng mga tao na dumating na si Roman Dimitri papunta sa loob ng pagpupulong. Lumapit bigla si Count Fabius sa ating bida at binati ito ng may paggalang. Sinabi niya na karangalan niyang makilala ang kanilang bayani sa Southern Front. Binola niya ang ating bida at sinabi na mas gwapo pa siya kaysa sa mga naririnig niyang chismis. Sa isang flashback nila Count Fabius at Marcus Benedict, walang pakialam si Marquis Benedict kung ano ang mangyayari sa Southern Front. Dahil ang kailangan lang nila ay dapat bigyang prioridad ang pagkakaroon ng pabor sa ating bida para sumama siya sa kanila. Sinabi niya na kung matatalo sila sa digmaan na ito laban sa puwersa ng Hector, malamang ang maharlikang pamilya ang kailangang managot dito. Sinabi niya kung hahayaan nila na makuha ng ibang aristokratikong paksyon ang ating bida, maaaring bumagsak ang balanse ng kapangyarihan sa kaharian ng Cairo dahil sa pagkuha nila sa ating bida. Alam ni Count Fabius na si Roman Dimitri ang panganay na anak ng pamilyang Dimitri na may malaking kapangyarihan sa hilagang silangan na rehiyon. Hindi naman niya gusto kung ano ang pinagmula ng ating bida na siya ay mula sa karaniwang pamilya dati, pero nasa kalagitnaan pa lang siya ng mid-20s ngayon ay malaki na ang nagawa niya sa kaharian ng Cairo. Tingin niya kung magagawa niya siyang rekrutin ang may ganitong talento, malamang ay pagkakatiwalaan siya ni Marcus Benedict ang mga mas mahalagang mga gawain sa central government. Nakiusap si Count Fabius sa ating bida na umupo na sila dito. Nagpakilala muna siya sa ating bida na si Count Fabius, na naglilingkod mula kay Marcus Benedict. Narinig niya mula sa kanya na tinulungan niya silang makipag-ugnayan sa Southern Training Center. Siya ay humihingi ng paumanhin at nais na humingi ng paumanhin sa nangyari sa mga nagawa nila. Sinabi ng ating bida na ayos lang sa kanya iyon, dahil hindi naman nila inaasahan na mangyayari iyon. Nakiusap si Count Fabius sa ating bida kung maaari ba siyang makausap ng sila lang, dahil may nakahanda silang espesyal na regalo para lang sa kanya. Napansin naman ito ni Baron Talas ang binabalak ni Fabius sa ating bida. Kaya hindi siya nagpatalo at sinabi niya na si Count Gregory ay naghihintay din na makipag-ugnayan siya sa kanya dahil mayroon silang napakahalagang impormasyon. Hindi na rin nakipagtalo si Baron Brahim sa kanila. Sinabi niya na nagpadala ng mga sundalo mula sa kanyang pamilya na si Count Denver. Nakiusap siya sa ating bida na maari niyang gamitin sila ng maayos.
Tinanong ng ating bida sa kanilang tatlo kung ano bang ginagawa nila ngayon dito sa loob ng tent na ito. Nagulat naman si Baron Talas dahil mukha napasobra sila sa sinabi niya sa ating bida kaya humingi na lang siya ng paumanhin. Linino ng ating bida sa kanilang tatlo na hindi siya isang walang muwang para hindi malaman kung ano ang binabalak nila na kunin ang kanyang pabor. Pero ang mga kaaway nila ay naglagay ng kanilang watawat sa kanilang teritoryo sa harap ng kanilang mga mata, at nakatayo pa rin sila ng mapagmataas. Sinabi niya na hindi na ito ang tamang oras para pag-usapan ang mga ganitong bagay. Sinabi niya sa kanila na pagkatapos nilang paalisan ang puwersa ng Hector sa Southern Front, balak niyang hamaning ang ranking battle upang maging pinakamalakas na swordsman sa kaharian ng Cairo. Kaya nakiusap siya sa kanilang tatlo na maghintay muna sila hanggang dumating ang oras na iyon. Dahil patutunayan niya ang kanyang halaga sa kanila, at iaalay ang kanyang espada sa iisang tao lamang. Nagulat naman ang mga ibang mga executive sa sinabi ng ating bida sa kanyang hangaring maging pinakamalakas na swordsman sa kaharian ng Cairo. Sinabi niya sa kanila ngayon na kailangan muna nilang tutukan ang kanilang kasalukuyang sitwasyon sa Southern Front. Ang mungkahi ng ating bida ang nag-ayos ng sitwasyon nila sa loob ng tent, at nagsimula na maging maayos ang pagpupulong nila. Ang digmaang na ito ay tungkol sa pagpapabagsak ng kastilyo ng likuran ng kampo ng Hector. At dahil dito, kahit na maraming silang iba't ibang opinyon, wala silang aktwal na solusyon dito. Sa ngayon, kailangan ng Hector na makakuha ng 3 araw upang magamit ang koneksyon nila sa Warp Gate. Malamang kukuha sila ng oras sa pamamagitan ng pagdepensa sa kastilyo nila na sapat para harapin ang kanilang mga atake. Sinabi ni Phaedius na sa ganitong kaso, dahil natitira na lamang sa puwersa ng Hector ang humigit kumulang 10,000 na sundalo, at mayroon silang 20,000 na sundalo dito, tinanong niya sa kanila kung may magandang pagkakataon sila manalo sa isang direktang labanan. Sinabi ng ating bida na maaaring may kalamangan sila sa bilang ng sundalo ngayon, pero hanggat si Prince Edwin ay isang mage, hindi nila masasabi na mayroon silang kalamangan sa kapangyarihan sa pakikipaglaban. Gayunpaman, may naisip na ang ating bida na solusyon para sa kanilang plano tungkol dito. Sa kabilang banda sa kastilyo ng Hector, inalarma nila ang mga sundalo nila dahil paparating na ang mga sundalo ng Cairo. Iniutos nila na maghanda sila sa kanilang mga posisyon sa pagdepensa sa kastilyo. Makikita na dumating na daan-daang na sundalo ng pangunahing puwersa ng kaharian ng Cairo na handang sumalakay sa Hector. Ang namumuno sa kanilang puwersa, at pinapangunahan sila ay ang commander na si Count Fabius. May isang lalaki sa panig ng Cairo na lumalapit sa harapan ng kastilyo ng Hector. Sinabi ng ating bida na sa mga sundalo ng Hector na makinig sila sa kanya. Nagpakilala siya na si Roman Demetri mula sa kaharian ng Cairo. Sinabi niya na bilang isang mandirigmang kumakatawan sa kaharian ng Cairo, gusto niyang humiling ng isang duelo mula kay Butler mula sa kaharian ng Hector. Laking pagtataka ni Prince Edwin sa ating bida kung ano ang ginagawa niya dito. Iniisip ni Prince Edwin sa ating bida kung ano ba ang binabalak niya ngayon. Hindi nais ng ating bida ng karagdagang walang kabuluhang sakripisyo sa digmaang ito. Sigurado din sila na ganun din ang nararamdaman nila. Sinabi niya na kung matapos ang duelong ito na nanalo sila, tahimik na tatanggapin ng Cairo ang alok ng kaharian ng Hector. Sa kabilang banda, sinabi niya kung manalo siya kay Butler, kailangan nilang umalis sa teritoryo ng Cairo. Tingin ni Prince Edwin sa ating bida na kasalukuyang lagay ni Roman Demetri ay hindi sapat na malakas upang talunin si Butler. Kaya nagtataka siya sa kanya kung bakit siya nagpupumilit sa isang laban kay Butler. Tingin niya na baka ito ay isang patibong na hinanda ng mga kalaban nila. Sinabi ng ating bida na kung hindi nila tatanggapin ang kanyang alok na makipagduelo kay Butler, tinitiyak niya sa kanila na wawasakin niya ang likuran ng kampo nila kahit pa kailangan niyang ibigay ang kanyang buhay. Kaya binigyan ng ating bida sila ng 10 minuto para makapagdesisyon. Sinabi niya sa kanila na sana ay makapagdesisyon sila ng mas mabuti bago matapos ang oras nila. Iniisip ni Prince Edwin kung ano ang gagawin niya sa ganitong sitwasyon. Nakarating na ito kay Butler, at siya ay pumapayag na labanan ang ating bida sa isang duelo. Pero ang prinsipe ay hindi siya pinapayagan sa ibang kadahilanan, dahil mapanganib ito baka may mga nakahandang patibong ang mga kalaban nila. Sinabi ni Butler sa kanilang prinsipe na sana ay magtiwala siya sa kanya ngayong sa pagkakataon na ito. Sinabi niya na puputulan niya ng ulo si Roman Demetri, at ibabalik nila ang paraan para mabuhay ang kaharian ng Hector. Sumagot si Prince Edwin na hindi dahil hindi siya pinagkakatiwalaan, ngunit nawala sila ng 700 sundalo sa isang gabi dahil nalaman ng kalaban ang kanilang mga plano.
Dahil nararamdaman pa rin niya ang amoy ng mga nasusunog na bangkay ng kanilang mga sundalo mula nang sinunog nila ang mga ito. Naniniwala naman ang prinsipe kay Butler, ngunit sigurado siyang may binabalak ang ating bida para patumbahin siya. May tiwala naman si Butler sa kanyang sarili na kaya niyang wasakin ang anumang mga plano ng kanilang mga kalaban. Dahil sa buong buhay ni Butler, naglilingkod siya sa prinsipe na may buong katapatan. Tinanong ni Butler sa kanilang prinsipe kung mukha ba siyang duwag na hindi lalaban sa hamon ng ating bida dahil natatakot siya sa kanilang mga patibong. Wala nang nagawa si Prince Edwin kaya sinabi niya sa kanya na kailangan niyang ipangako sa kanya na mag-iingat siya. Dahil ayaw niyang mawala si Butler sa kanya. Kaya sinabi niya sa kanya kung may naramdaman siyang hindi maganda, kailangan niyang tumakas sa duelo. Habang lumalabas sa pintuan si Butler sinabi niya kay Prince Edwin na magkikita na lang sila mamaya. Lumabas na si Butler sa kanilang kampo para hamoniin si Roman sa isang duelo. Maraming tao na ang nakita ni Butler sa kanyang buhay, ngunit wala siyang nakitang katulad ng ating bida. Bagaman hindi niya alam kung anong klaseng patibong ang inihanda ng kanilang mga kalaban, haharapin niya pa din siya ng buong lakas. Nagsalita ang ating bida, at sinabi niya na mula noong magbanggaan ang kanilang mga espada sa bundok, nais niya nang makipaglaban sa kanya nang hanggang sa tanging isa lamang ang mananaig. Sinabi ng ating bida na wala siyang hinanda na patibong dahil gusto niya lamang na makipaglaban sa kanya na isang patas na duelo. Kaya, nakikiusap siya kay Butler, na may ekspresyon na masaya, na labanan siya ng buong lakas. Sinabi niya sa kanya kung papatayin niya siya dito, makakamit niya ang lahat ng kanyang ninanais. Nainis si Butler sa mga sinabi ng ating bida dahil mukhang nabastusan siya sa mga sinabi niya. Dahil doon, nagsimulan na silang maglaban. Ang pinakabatang ranker ng Cairo laban sa pangalawang pinakamalakas na swordsman ng Hector, na isang 5-star Aura Knight, ay magsisimula ng magduelo. Pinapaliwanag dito kung ano ang level ng ranggo ng isang 5-star Aura Swordsman. Pagdating sa antas ng 5-star Aura Swordsman, itinuturing silang napakalakas na tao sa buong kontinente, at ang taong iyon ay kayang baguhin ang kabuuan ng labanan. Binubuhos na ni Butler ang kanyang aura ng sagad na sagad sa kapangyarihan niya. Dahil nakasalalay ang kapalaran ng kaharian ng Hector sa kanya, wala siyang balak na patagalin ang laban mula sa ating bida. Gusto naman tapusin ni Butler ang ating bida ng isang iglap para sa kanilang bansa, kaya binubuhos niya ang lahat ng lakas niya sa mga atake niya. Makikita na ang ating bida ay medyo nahihirapan na ipagtanggol ang kanyang sarili laban sa atake ni Butler. Dahil sa matinding labanan nila, makikita na madaling nasisira ang lupa dahil sa lakas ng presyon ng kanilang mga atake. Sina Prinsipe Edwin at ang mga executive na bahagi ng pangunahing puwersa ng Cairo ay nagugulat sa laban na kanilang nakikita. Umatake ulit si Butler sa ating bida ng napakabilis ng kasing bilis ng liwanag. Ngunit buti nakaiwas ang ating bida sa matinding atake ni Butler na napakabilis kaya tumalon muna siya sa harap niya. Hindi pa tapos si Butler sa pagbitaw ng atake niya sa ating bida at pumunta siya sa ibang direksyon. Bigla na lang napansin ng ating bida ang binabalak ng kalaban niya sa pag-atake sa kanya. Dahil hindi niya napansin si Butler ay nasa likuran niya, kaya nagulat siya dahil hindi niya ito napansin dahil sa bilis niya. Inilabas niya ang lahat ng kanyang lakas sa kanyang pag-atake, ngunit ang ating bida ay nag-focus lamang sa pagdepensa sa unang kilos niya. Nagawa naman ng bida natin na ibahin ang landas ng atake ni Butler, kaya ang espada nito ay tumama sa lupa. Makikita ang napakadestruktibong puwersang na pinakawala ng pangalawang pinakamalakas na swordsman ng Hector kung sa kanilang hindi niya iyon naiwasan ay tiyak magkakaroon siya ng napakalaking pinsala. Sumang-ayon ang commander ng pangunahin puwersa ng Cairo sa laban na ito nang hindi niya talaga gusto, dahil sa gusto niya lang maakit ang pabor ng ating bida. Siya ay medyo natatakot kung matatalo ba ang ating bida kay Butler. Ngunit tingin niya kung matalo ang ating bida sa laban ngayon, ang lahat ng ginawa nila na makumbinsi siya ay mauuwi lamang sa wala. Makikita si Baron Talas na medyo natatakot siya sa pinapanood niya. Tinatanong niya sa kanila kung matatalo na lang ba si Roman sa ganitong laban. Kitang-kita sa laban na si Butler ang nagdodomina sa duelo, dahil sa kanyang reputasyon bilang isang 5-star Aura Swordsman ay pinapakita niya ang kakayahan niya. Ang ating bida ay unti-unting nahihirapan na makipaglaban kay Butler, at nasusugatan siya sa mga matitinding atake ni Butler. Sa kabilang banda sa kastilyo ng Hector,
Pinapalakas ng mga sundalo ng Hector si Butler sa pamamagitan ng pagsuporta sa kanyang pangalan para matalo ang ating bida sa laban. Sila ay nakikiusap sa kanya na ipaghiganti ang kanilang mga kasamahan na mga nasawi sa mga kamay ng ating bida, habang sinisigaw ang pangalan ni Butler. Sa kabilang banda, gumaganti na rin ng atake ang ating bida sa kalaban niya pagkatapos niyang dumidepensa sa laban kanina. Bigla na lang napansin ni Butler habang nakikipaglaban siya sa ating bida ay mabilis na nakukuha ni Roman ang kanyang mga atake. Hindi lang niya hinaharangan ang mga pag-atake niya sa kanya, dahil dahan-dahan niyang binabasa ang takbo ng espada niya. Sa pakikipaglaban ng ating bida sa ikalawang pinakamalakas na swordsman ng Hector ay masaya pa rin siya. Nagtataka siya sa ating bida na mukhang sinusukat ang kapangyarihan niya, kaya naiinis siya sa ating bida dahil mukhang minamaliit siya nito. Natutuwa ang ating bida dahil nagkakaroon siya ng mas malinaw na pag-unawa na antas sa bagong mundong kinabibilangan na ito. Sinabi niya na kahit na agad niyang natalo si Homeros sa isang duelo na isang 4-star swordsman, hindi niya kaagad kayang manalo laban sa isang 5-star aura swordsman. Tingin niya na si Butler ay parang malaking pader para sa kanya. Kailangan niyang labanan si Butler ngayon upang malaman kung nasaan na siya sa antas ng kanyang kakayahan. Biglang nagdagdag ng mana ang bida sa kanyang espada na may kulay violet na aura. Bigla naman ito sinugod ng ating bida ng mabilis na kilos. Susubukan niyang atakihin si Butler ng napakabilis, ngunit sisirain niya muna ang malaking pader na nasa harapan niya, at aakyatin niya ang susunod na mataas na antas. Napikan na si Butler sa ating bida dahil parang binabastos siya, dahil hindi pa binubuhos ng ating bida ang buong kanyang kapangyarihan. Pinapaliwanag dito ang pagsabog ng aura sa katawan, ang kahinaan ng walang pinipiling pagpapalabas ng enerhiya ay malinaw. Ang mga Aura Knights ay hindi nag-i-exercise ng elaboradong kontrol sa kanilang mana. Sa halip, ang kanilang kapangyarihan ay sumasabog tulad ng pagsabog sa enerhiya, kung saan hindi bawat bahagi ng espada ay nagagamit ang buong kapangyarihan nito. Dahil kung ang espada ay may 120% na aura, ang mga gilid nito ay magagamit lamang ang halos 80% ng kapangyarihan nito. Tingin ng ating bida kung mababasa niya ang daloy ng mana ng kalaban niya, at tiyak na matatamaan niya ang mahinang bahagi ng mana niya. Umatake ang ating bida at matagumpay naman ito na depensahan ng pangalawang pinakamalakas na swordsman ng Hector na ang mabilis na atake ni Roman. Nararamdaman niya na ang lakas ng atake ng ating bida sa kanya kaya nagsimula na siyang mag-alala sa kapangyarihan ng ating bida. Tingin ng ating bida na oras na para gamitin ang kanyang teknik na Heavenly Demon Sword Technique na third move. Makikita na ang ating bida ay nagpakawala ng malaking puwersang pag-atake sa kalaban niya ng isang malaking slash na itim na diretsyo sa kanya. Nagulat na lang si Butler nang papunta na ang atake sa kanya at wala siyang nagawa upang idepensa ang kanyang sarili dahil sa bilis ng atake ng ating bida. Nakikita nila na kahit siya ay isang 5-star Aura Knight, ay naiipit siya sa laban. Ang mga tao naman sa parehong panig ay lampas na sa pagkagulat dahil sa nasasaksihan nilang laban. Nanginginig sa takot ang isang sundalo ng Hector habang sinasabi niya kung paano nagawa ng ating bida na makapagsabayan sa kapitan nila. Dahil alam nila sa ating bida na isa lang siya na 3-star Aura Swordsman. Nagtataka sila kung paano niya naging kapantay sa laban ang kanilang kapitan na si Butler, na isang 5-star Aura Knight. Makikita na nagkaroon din ng pinsala si Butler pagkatapos niyang saluhin ang atake ng ating bida. Iniisip ni Prince Edwin kung gusto lang ba ng ating bida na makipaglaban kay Butler, para makita nila kung gaano siya kalakas nang walang anumang patibong na hinanda nila. Sa tingin niya, kung matatalo si Butler mula sa ating bida. Dahil ito na ang pinakamalalang magiging sitwasyon nila. Dahil hindi lang sila mawawala ng pinakamalakas na puwersa sa pakikipaglaban, kundi kailangan pa nilang umatras mula sa likuran ng kampo. Pero walang ibang paraan kundi pagkatiwalaan si Butler sa duelo na ito. Dahil hindi pa niya talaga binibigay ang lahat ng lakas niya. Makikita na okay pa rin si Butler pagkatapos gamitin ng ating bida ang third move niya na Heavenly Demon Technique. Sa tingin ni Butler na ang kalaban niya ngayon ay talagang sadyang baliw, at makikita na ang ating bida na siya na ang may kalamangan sa duelo na ito. Inaakala ni Butler may mga patibong na inihanda ng ating bida habang ginagamit niya ang laban bilang dahilan, pero seryoso siyang nagtatangkang talunin siya dito. Ang dahilan kung bakit nagsimulang magbulag-bulagan ang kanilang mga planong na inaakala nilang perpekto, dahil may isang baliw na tulad niya na umiiral sa Southern Front. Tingin niya kung hahayaan niyang makatakas ang ating bida dito, maaaring sa huli ay harapin ng kaharian ng Hector ang isang halimaw na hindi nila kayang pigilan. Kaya napagdesisyonan na niya na kailangan niyang patayin si Roman ngayon din. Sinabi niya na lalabanan niya ito ng buong lakas niya para matalo na siya.
Makikita si Butler na puno ng fighting spirit sa laban na ito para manalo sa duelo na ito. Ibinuhos niya ang lahat sa atake laban sa ating bida gamit ang espada niyang binalutan ng maliwanag na aura. Sa hanggang ngayon, 2 tao pa lamang ang nakapihil sa atake na ito ni Butler, makikita na gumawa siya ng isang maliit na araw. Isa sa kanila ay naging pinakamalakas na swordsman ng kaharian ng Hector, at ang isa naman ay nakapasok sa ranker ng kontinente. Sa tingin ni Butler, nakatapusan na ng ating bida sa matinding atake na ibibigay niya sa kanya. Ginamit ni Butler ang kanyang teknik na secret art na Sun Strike. Biglang ibinato niya ang milya-milyang maliit na bilog na araw sa ating bida para mabura na siya sa pag-iral sa mundong ito. Matapang na hinarap ng ating bida ang malakas na atake ni Butler at walang balak na iwasan ito. Sa tingin ng ating bida, kung tatanggapin niya ang lihim na sining sa kanyang kasalukuyang kakayahan, tiyak na mamamatay siya. Kaya't tinutok niya ang lahat ng isip niya sa pagdepensa sa atake ni Butler. Iniisip niya kung iyon na ang pinakamalakas na teknik ng kalaban niya, gagawa ang ating bida ng proteksyon para sa kanyang sarili laban sa atake ng kalaban niya. Ang pinakamalakas na kalasag na tinataglay ng Heavenly Demon na si Baek Jung-hyuk ay ang kanyang teknik na Iron Shield ng Heavenly Demon Sword Technique. Binalutan ng ating bida ang kanyang sarili ng maitim na bilog. Makikita na mas malaki pa ang ginawang araw ni Butler kaysa sa kalasag ng ating bida, na parang maliit na black hole. Nagulat na lang si Prince Edwin nang makita ang matinding laban nila ni Roman at Butler. Malalaman na lang natin kung gaano katibay ang Iron Shield ng ating bida at gaano kalakas ang Secret Art Sun Strike ni Butler. Sila ay magpapasya kung alin ang pinakamalakas na teknik, ang sibat ni Butler o ang kalasag ng ating bida. Naganap ang malaking pagsabog sa loob ng battlefield at tumalsik ang maliliit na bato sa paligid dahil sa lakas ng atake ng pinakamalakas na swordsman ng Hector. Hello guys! Comment nyo nga sa ibaba kung anong reaksyon nyo sa video na ito, at huwag kalimutan i-like at mag-subscribe sa video ito, i-click ang notification bell para palaging tayo updated sa mga bagong content natin, dahil sobrang laking tulong nito sa ating channel. Maraming salamat!